Hello, PhilHealth members! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin ko tong comment ni Ma'am May Mary. Hi, Ma'am. Sabi niya, Ma'am, nag-work po ako sa Pinas. Nakakapaghulog ako dyan sa PhilHealth ko. Pero na-stop na nang nag-abroad po ako. Pero nang umuwi ako, nag-verify po ako sa PhilHealth. Itatanong ko po, di ko po naggamit yung mga naihulog ko dyan sa PhilHealth. Pero sabi nagkautang pa ako ng 43,000 pesos. Kaya di ko na ulit active kasi bakit po ako nagkautang? Di ko naman nga po nagamit ang naihulog ko doon. Sana masagot po. Salamat. Ito yung policy, ito yung guidelines ni PhilHealth na dapat talagang baguhin as in. Totoo po itong sinabi ng nag-comment. Kahit pa ilang taon ka nang nag-contribute dyan sa PhilHealth, kahit pa umabot ka na ng dekada dyan, kahit pa umabot ka na ng 20 years na naghulog ka dyan sa PhilHealth, and then natigil ang contributions mo, tapos nagkasakit ka, kailangan mo gamitin yung PhilHealth mo. Pagpupunta ka ng PhilHealth guys, para hingi ka ng MDR. Sa halip na MDR yung ibibigay sa'yo, makakatanggap ka pa ng SOA. May babayaran ka pa sa kanila para magamit mo yung PhilHealth mo. Kasi yung mga buwan na wala kang hulog, pababayaran sa'yo yun. Gusto nilang makita na updated kang naghuhulog sa PhilHealth. Ito ha, coming from my personal experience guys. Ako mismo ang naka-experience nito. Almost 12 years akong nagko-contribute dyan sa PhilHealth. At ang laki ng monthly contributions ko dyan dahil malaki yung sahod ko before. Employee share, no? Share ko. May employer share pa. So, ang laki ng monthly contributions ko dyan sa PhilHealth. Then, nung nag-stop akong mag-work, kasi nag-full-time housewife ako, guys, pina-activate yung PhilHealth ko para maging dependent ako ng husband ko sa PhilHealth niya. Kasi hindi pwedeng pareho kayong active na naguhulog sa PhilHealth, tapos gawin yung dependent ang isa't isa. Hindi po pwede. Kaya pina-deactivate yung PhilHealth ko, tapos pinasok akong dependent sa PhilHealth ni husband ko. Hanggang sa nag-stop na rin mag-work yung husband ko. So natigil yung hulog niya sa PhilHealth. And then nung nabuntis ako guys, inayos namin yung PhilHealth. No? Pinahingi ko yung husband ko ng MDR sa PhilHealth. So yun, papunta ng husband ko doon, ang binigay sa kanya, SOA. Pinapabayaran yung 6 months sa amin na contributions na hindi nahulugan ng husband ko. 6 months guys. Pero ang binayaran namin, 3 months lang. 500 monthly minimum. So nagbayad kami ng 1,500 dun. Hindi namin sinunod guys yung binigay sa amin ng PhilHealth na babayaran namin yung 6 months. Tapos sinabi pa nila doon kasi tinanong ng husband ko, Ma'am, kung babayaran namin tong 6 months na to, magagamit na ba tong PhilHealth ko para sa panganganak ng asawa ko? Depende pa daw sa PhilHealth kung i-approve. O diba, nagaganyan pa sila guys. Samantalang, ang laki na ng contributions ko doon. Yung husband ko, ang laki-laki din ng contributions niya dyan sa PhilHealth guys. Pero yun nga, kahit pa ilang dekada ka nag-contribute dyan sa PhilHealth at natigil ka ng contributions, tapos nagkasakit ka, gagamitin mo yung PhilHealth mo, naku, babayaran pa sa'yo yung updated months para magamit mo yung PhilHealth mo. Tapos ang kinalabasan, mas malaki pa yung contributions mo sa PhilHealth mo compared doon sa binawas nilang, sa deductions nila doon sa bill mo sa hospital. So yun nga, 3 months lang yung binayaran namin at nagamit ko naman siya sa panganganak ko yung PhilHealth ni husband ko. Mga around 16,000 pesos ata yung nabawas doon sa hospital bill namin sa PhilHealth. Kaya yung sa nag-comment, yun ang nangyari sa'yo, ma'am. Pagpunta mo ng PhilHealth, pinakita ni PhilHealth, matagal ka nang nag-stop ng hulog sa kanila. Ngayon, binigyan kanila ng SOA ng ganun kalaki, 43,000. Ibig sabihin, yung 43,000 na yun, malamang simula na year at buwan, kung kailan ka nag-stop, kinumpit nila yan. Pinapabayaran nila sa'yo yun. Pero wag mong bayaran, ma'am. Bayaran mo lang yung updated. Magbayad ka lang ng updated. Huwag mong bayaran yung buo. Hello? Sino ba yung... Di ba guys? Na-imagine nyo ba? Sino ba yung tangang babayaran mo yung mga buwan na nalampasan mo dyan, mga taon na nalampasan mo dyan sa PhilHealth para lang magamit mo yung PhilHealth mo? Diba? So ngayon ito, ano ang natutunan nyo sa video na to guys? Ano ang natutunan nyo sa topic natin today? Ang lesson learned dito ay hindi porket naging member tayo ni PhilHealth,
Hindi porket nakapaghulog tayo ng maraming taon, ng maraming contributions dyan sa PhilHealth, ay magagamit natin yan kapag natigil tayo ng trabaho o natigil tayo ng contributions. Hindi siya matik na gagamit natin, guys. Dahil kailangan meron kang updated na nabayaran dyan sa PhilHealth contributions bago mo siya magamit kapag matagal kang nahinto ng hulog dyan sa PhilHealth. Diba kaya maraming mga PhilHealth member na umaaray talaga dito guys sa PhilHealth contributions. Ang laki-laki lang contribution sa PhilHealth eh. Tapos pagdating sa hospital bill, ang kunti lang naman ang binabawas nila. Kaya ikaw, madam, yung nasa abroad, mag-ingat po kayo dyan. Huwag mo bayaran tong 43,000, huwag mong i-pressure yung sarili mo, huwag mong i-stress ang sarili mo na, syempre ngayon, di ba, iniisip mo, hala, may utang ako sa PhilHealth na 43,000, paano ito? No, wala kang utang dyan, ma'am. Kung kakailanganin mong gagamitin yung PhilHealth mo, magbayad ka lang ng updated na months mo para magamit mo yung PhilHealth mo. Baka mamayang ginawa po ng PhilHealth, porket nasa abroad ka, pinapabayaran sa iyo lahat ng mga buwan na nasa abroad ka. Ang PhilHealth po, pagdating sa OFW, optional na lang po yan. Hindi yan mandatory sa mga OFW members. Nasa ibang bansa ka nga tapos papakontribute ka nila sa PhilHealth. Paano pag nagkasakit ka sa ibang bansa, magagamit mo ba yung PhilHealth dyan? Hindi naman, di ba? Kurikong din tong PhilHealth na to. Gigil yan. So, ayun guys. Ayun yung, yun yung kasagutan ko sa'yo, madam. Huwag mo i-stress yung sarili mo, ha? Huwag mo isipin may utang ka sa PhilHealth. Wala kang utang. Alright, so PhilHealth members, bago ko po end ang ating video for today, bilhan nyo naman ako ng pabango dyan, guys. So meron tayong pabangong panlalaki tsaka pambabae. Ang link po ng mga products na to, nandyan sa title ng aking video, i-click nyo lang po yan. Okay, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.